Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, humihingi ng tanda ang mga tao kay Jesus, gaya ng mana na kinain ng kanilang mga ninuno sa disyerto. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman." Hindi lang siya nagbibigay ng tinapay, siya mismo ang tinapay na nagbibigay buhay. Alam mo ba na mayroong ilang disyerto na kayang mamulaklak ng biglaan sa isang gabi lamang? Ang pangyayaring ito ay tinatawag na super bloom. Ito ay nagaganap kapag matagal nang natutulog ang mga binhi at biglang sumisibol matapos ang isang bihirang pag-ulan. Ang lugar na tila patay at tigang ay nagiging makulay at puno ng buhay. Parang isang milagro, hindi ba? Ganito rin ang pananampalataya. Ang mga tao sa Ebanghelyo ay nakatuon lamang sa pisikal na pagkain, tulad ng kanilang mga ninuno na kumain ng mana sa disyerto. Ngunit ang mana ay pansamantala lamang. Ang ibinibigay ni Jesus ay walang hanggang pagkain. Siya ang buhay na tinapay, ang ulan na gumigising sa ating mga kaluluwa. Sa gawa ng mga apostol, si Esteban ay pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Sa mata ng mundo, tila ito ay isang trahedya, hindi ba? Ngunit ang kanyang kamatayan ay naging butil ng panibagong pananampalataya. Kasama na si Saulo na kinalaunan ay tinawag na Pablo. Minsan, pakiramdam natin ay tuyot ang ating spirituality, parang disyertong walang sigla. Ngunit ang tinapay ng buhay, si Jesus mismo, ay nagbibigay ng ulan upang tayo ay lumago, tulad ng biglang namumulaklak na disyerto. Super bloom ba ang iyong pananampalataya? Handa ba tayong tanggapin ang ulan ng kanyang biyaya? Handa ba tayong gisingin ang ating kaluluwa sa buhay na kanyang inaalok? Pagnilayan po natin ito. Amen.